أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل الحمد لله القائل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام إن أول منازل الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك أنت السميع الدعاء. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aming mga kapatid sa Islam at ang lahat ng sinumang sumusubaybay o nanonood sa mga sandaling ito, Muslim man o hindi Muslim, samahan po ako sa 30 minuto o humigit kumulang o sosobra tayo sa 30 minuto para po pagsama-samahan natin ang anumang pwedeng magbigay pukaw, aral sa atin dito sa ating buhay dito sa mundo. Kahapon po tayo ay ating natalakay ang tungkol sa mga buhay sa mundo. Ang karangyaan at palamuti at pagsubok at ano ang mundong ito. Ngayon po, dahil natapos natin ang patungkol sa mundong ito, hayaan natin ang ating mga sarili ngayon. Malaman natin, o maski ito'y alam, ito ay magbigay muli pukaw sa atin sa buhay na kung saan mamumuhay muli tayo. Ang buhay na kung saan wala kang makikita, wala kang makakasama, at walang kahit sinumang tao na. Ito ho yung buhay na kung saan ang halos ang bawat isa sa atin o karamihan ng mga tao ay iniuwasan niya. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagbanggit, ithnani yukrimuhu aw yukrihuhu ibna Adam. Yukrihul mauta wal mautu khairul lahu wa khairul lahu minal fitnah wa yukrihu qillatu al mal wal aqallul mal wa qillatul mal aqallul lil hisab. Dalawang bagay na kung saan ang dalawang ito, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay iniiwasan o hindi gusto ng mga anak ni Adan. Mga kapatid, tunghayan natin nung kahapon nakuha natin yung palamuti at gusto natin ang mga palamuti na nakikita natin dito sa mundo na nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala para subukan sa anumang mga palamuti na ating nakikita. Pero itong hadith na ito ng mahal nating propeta kung saan sinabi niya na dalawang bagay na ang mga anak ni Adan ay ito ay iniiwasan nila o ito ay ayaw nilang maganap. Una ay ang pag-iwas at ayaw nila na sila ay mamatay. Ngunit ang kamatayan ay ito ay mabuti sa kanila kaysa sa pagsubok, kaysa sa fitna, kaysa sa mga bagay na napandinlang sila at sinunod nila. Naging sila ay nila ang anumang kanilang misyon na nararapat nilang gampanan dahil doon sa pagsunod nila, doon sa mga fitna na yun. Kaya sinabi ng propeta, ayan ay mabuti sa kanila
kaysa sa fitna na pagsubok na ito na lalong paparusahan ng tao, lalong papahirapan ng tao dito sa mundo at lalong-lalo na sa araw ng paghukom, dahil sila ang mga taong sila ay tumalikod at iniwan nila ang anumang dapat nilang gampanan na kanilang pamumuhay dito sa mundong ito, na tayo lamang ay naglalakbay at panandalian ang lahat ng ating mga nakikita. Ganon din sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na iniiwasan din nila na sila ay magkaroon ng maliit na kayamanan. Kulang ang pera. Ayaw na ayaw natin, malungkot na malungkot tayo na walang pera. Malungkot na malungkot tayo na kung tayo ay napapabilang sa mga tao na mga maralita o mga pobre na hindi makayanan ang anumang gusto nilang bilhin ng mga palamutin dito sa mundo. Ngunit ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pagkawala ng kunting kayamanan o kung sino yung mga maralita na pobre na mahirap at dukha, sila ay ang maliit lamang ang kanilang paglilitis doon sa araw ng paghukom. Bakit po mga kapatid? Dahil sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang mga tao na mayaman at ang mga mahihirap mauuna sa paraiso, ang mga tao na sila ay walang kayamanan ng 50,000 taon dahil sa wala silang kukumputin o wala silang malaki na iuhusga sa kanila. Dahil ang kayamanan po mga kapatid, itatanong ng Allah saan mo ito kinuha at saan ito nanggaling at saan ito ginamit. Ya Allah, paluubin kami sa mga taong tunay na kalulugdan mo at hindi namin maging mapanlinlang ang sarili namin sa mundong ito na sadyang kami ay iyong susubukan. Mga kapatid, hayaan natin ang gabing ito na malaman natin. Kung nalaman natin ang buhay sa mundo, dapat din nating malaman ang buhay sa libingan. Dahil wala ni isa sa atin na tayo ay matatakasan ito. Kristiyano ka man, Muslim ka man, mananampalataya ka man o hindi, masama ka man, mabuti ka man, matakutin sa Allah o hindi matakutin sa Diyos, bata, matanda, kahit sino sa atin, ay lahat tayo ay dadaan. Al-mautu babun wa dakhilu. Ang kamatayan ay ito ay pinto. Ang lahat ng mga tao ay sila ay dadaan. Mga kapatid, wallahi nakakatakot. Wallahi nakakagimbal, nakakapanghilabot ng bituka ang anumang magiging kaganapan ng isang tao sa kanyang libingan dahil po tayo lang mag-isa. Wala kang karamay, wala kang kausap. Hindi katulad dito sa mundo pag ikaw ay nalulungkot, nalulumbay, mayroong mga pighati, nandyan ang mga mahal mo sa buhay na sila ay pwede silang makiramay sa'yo. Pero doon po wala. Wala ni kahit sinong tao. Ang tunay mong pinakamamahal sa mundo, ang mga magulang mo, ang asawa mo at mga anak mo, kaibigan, kapamilya o kahit sino, wallahi wala ni isa na ikaw ay pakikiramayan at pag ikaw ay inilibing ay gusto rin niyang magpalibing sa'yo. Sapat na sila ay pumunta sa iyong libingan pagkatapos ng ilang oras ikaw ay lilisanin at ikaw lang ang mag-isa na matitira doon sa iyong libingan na sinabi ng mga pantas na hayatul barzakiyah. Ito yung hayatul barzakiyah na ang ibig sabihin ay buhay ng dalawang buhay na al-hayatu bayna syai'in alladhi farraqa ad-dunya wa hayatul qarar aw hayatul daima. Ito yung buhay na kung saan lahat tayo ay dadaan na ang ibig sabihin niya ay buhay sa pagitan ng dalawang buhay. Buhay na nanggaling ka dito sa mundo at pangalawa,
ay ang buhay na nandoon sa araw ng paghukom, na buhay na walang hanggan, walang kamatayan, at ang pagitan nito ay ang hayatul barzakhiya, ang buhay natin sa ating mga libingan, kung saan sinabi ni Ali radhiyallahu anhu na tayo dito sa mundo ay parang ika nga, tayo ay para bagang nananaginip. Ngunit pag tayo ay nailibing na, magigising ang isang tao at sasabihin niya sa sarili niya, Ya Allah, namatay na pala ako at nagising na naman ako sa pangatlong yugto ng aking buhay dito sa ating libingan. Mga kapatid, paglabanan natin ito kung kinatatakutan natin ang kamatayan, dahil wala ni sino man sa atin na tayo ay maililigtas. Lahat tayo ay dadaan at lahat tayo ay makakaranas. Kaya ang tanging kasama mo lamang doon sa iyong libingan, ya ahlal Quran, ya ahlal iman, ya ahla syahru Ramadan, ang sinabi ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyitha thalatha, fayarji al-ithnan, wa yabqa wahidun. Yarji maluhu wa ahlu wa yabqa wahidun wa hiya al-a'mal aw amaluhu aw kama qala alaihi Mustafa alaihi afdalus salatu wassalam. Ang mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagbanggit tatlong bagay na sumusunod sa libingan o sa burol ng isang tao na siya'y ibuburol at ililibing na. Ang tatlong ito, ang dalawa ay ka, ngunit ang isa ay mananatili na tanging kasama lamang. Ang dalawang bagay ay lilisan, ang kanyang pamilya at ang kanyang mga kayamanan. Ngunit ang matitira na mag-isa lamang na kanyang magiging kasama sa kanyang libingan ay ang tanging kanyang mga gawain. Mga gawain na mabuti na iginugol dito sa mundo, serbisyo sa Allah, serbisyo sa mga tao, naging matakutin sa Allah. Lahat ng ito ay kanyang makakasama, o kung siya ay nagpariwara, kung siya ay tumalikod, kung siya ay nagtambal, kung siya ay sinunod niya si Satanas at ang kanyang sarili, yun din ang kanyang makakasama. Mga kapatid sa pananampalataya, niyo ako ang patungkol sa buhay na kung saan lahat tayo ay lahat dadaan, at tangi lamang na dapat natin pagtuguunan ng pansin, dahil kung tutuhanin po natin mga kapatid, wallahi, sumusumpa ako sa siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay at sa aking buhay. Ang buhay natin sa libingan natin ay mas mahaba ang igugugol natin na buhay doon o mga araw o oras o taon kaysa ang buhay natin dito sa mundong ito, na tayo ay nasilayan natin, nagustuhan natin, minahal natin, nagpariwara tayo dahil sa mga palamuti, ngunit doon sa libingan na kung saan napakadilim, magimbal ang anumang pwedeng mangyari sa iyo doon, wala ni sino man sa isang tao na hihingi ng tulong sa kanyang kapwa dahil hindi ka maririnig ng kahit sinuman. Allahu Akbar. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, kung saan ayon sa mga hadith ng kanyang sinabi, ang buhay natin dito sa mundo na tayo lamang ay naglalakbay, ngunit pag tayo ay dumating uli doon sa pangatlong yugto ng ating libingan, ng hayatul barzakhiya, dahil ihintahin natin ang araw na tayo ay lilitisin ng Allah sa buhay na walang hanggan. Mula ang mga tao sa kapanahunan ni Propeta Adan hanggang sa ngayon, hanggang sa magbago magunaw ang mundo, ang mga yon ay nandoon sa libingan nila. Ngunit ang tanging mangyayari lamang ang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kung paano mamamatay ang isang tao at paano ito ay mangyayari sa kanya, bago ang mga hadith na ito, mga kapatid ng mahal nating propeta,
sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran patungkol sa mga tao na ano ang mangyayari sa kanilang libingan o sa oras na sila ay babawian ng buhay. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sa Suratul Fuzilat, verse 30. Samahan niyo po ako mga kapatid na kayo na may mga Quran na translation dyan, English man o Tagalog. Hayya bina, samahan niyo ako para ito ay tugunan natin ng pansin. Ano ang mangyayari sa mga taong pag dumating ang kanilang kamatayan? Wal mautu faj'a, dahil ang kamatayan na ito ay biglaan. Kasama rito ang taong siya ay may sakit o walang sakit. Ngunit pag dumating ang mga araw na ito ay araw na hindi na ito pwedeng ipagliban. Balitaan ko kayo, ano ang sinabi ng Allah? Samahan natin ito, pagtugunan natin ito at katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga natitirang oras pa natin dito sa mundo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naghayag sa Quran sa Suratul Fuzilat, verse 30, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Ya Allah, ipabilang nawa kami sa mga taong ito na bibigyan ng magandang balita sa oras na darating ang kamatayan nila. Oras na kung saan wala nang balikan dito sa mundong ito. Sa malapit na ibig sabihin sa wikang Tagalog ay, ang Allah ay nagsabi, katotohanan niyaong mga nagsabi. Sino? Ang mga tao. Ang mga tao na sila ay kinatakutan nila ang Allah, sumunod sa pag-uutos ng kanilang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaong sila ay nagsabi, ang aming Panginoon, ang aming Diyos, ang aming sinasamba, mag-isa lamang siya ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagpakilala sa Quran na siya lamang ang Diyos at nagpadala ng lahat ng mga propeta sa lahat ng sangkatauhan, sa bawat henerasyon. Siya ang Allah, nagsaksi ang sarili, ang puso at tayo kung sino man ang mamamatay sa oras na iyon. Pagkaraan sila ay naninindigan sa anuman ang kanilang pananampalataya at tumahak sa tamang daan sa pag-uutos ng propeta, ang daan na matuwid, ang daan na ito ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang paggawa ng kabutihan at pag-iwas sa lahat ng anumang mga katiwalian na ipinagbabawal ng ating tagapaglikha. Pagkatapos nito mga kapatid, ang mga anghel ay sila ay papanaog sa kanila at magsasabi ang mga anghel, huwag kayong mangamba, huwag kayong mangamba, at huwag kayong malungkot, at inyong tanggapin ang magandang balita, na ito ang paraiso na ito'y ipinangako sa inyo. Allahu Akbar. Mga kapatid, batid nyo ba pag tayo ay lilisanin na ang mundo? Pag tayo ay mamatay na? Dumaan tayo na minsan tayo ay nalungkot sa sarili, sa buhay natin. Nagkasakit tayo. Naakala na natin tayo ay mamamatay na. Lilisanin na ang mundong ito. Tunghayan mga kapatid, hindi ba nararamdaman natin na tayo ay nangangamba? Natatakot ka. Hindi mo na alam mangyayari sa'yo. Hindi ka handa sa kamatayan. Lilisanin mo na ang mga mahal mo sa buhay, ang mga anak mo, ang kayamanan mo, ang pagiging tanyag mo, ang iyong lakas, ang lahat ng mga bagay na nandirito sa mundo na ito'y inangkin mo.
Kaya ikaw ay nangangamba, natatakot ka. Kasama ang alin? Ang lungkot. Sobrang lungkot, mga kapatid. Dahil ayaw na ayaw mong lisanin ng mga mahal mo sa buhay. At hindi mo alam ano ang magiging doon ka sa libingan na ikaw lang ang mag-isa. Akala nyo ba, mga kapatid, pag ikaw ay namatay, ikaw ay patay na at hindi makakaramdam? Tunghayan ang mga patungkol dito, ang sinabi ng propeta at sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil wallahi, tunay na tayo ay mabubuhay muli doon sa libingan na yun dahil aahantahin natin ang araw ng paghukom. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi rin niya, kami ang mga anghel, ang alin? Yung mga anghel na bababa, na babalitaan yung tao na siya ay lalabas na ang kanyang kaluluha. Makikita niya ang mga anghel na ito. Mga kapatid, ano ito? Hadith ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sasabihin ng mga anghel, ay kami ang mga anghel na iyong naging mga kaibigan, kasama-kasamahan. Dahil ikaw nung nandito ka dito sa mundong ito ay lagi mong naalaala ang Allah. Gumagawa ka ng lahat ng mga kabutihan, pagtulong sa kapwa at pagpigil sa mga kasamahan. Sa makamundong bagay na ito, sa buhay at sa kabilang buhay. Anghel, sila batid nila dahil sila ay mga anghel na pinag-uutusan ng Allah. Isinusulat ang mabuti mong gawain, isinusulat ang masama mong mga gawain, kaya wala kang pwedeng may pagkaila sa kanila. Para sa inyo, doon sa paraiso, ibabalita sa iyo ng mga anghel. Ang paraiso, ang siyang ipinangako ng Allah sa iyo. Dahil ikaw ay nagsabi na walang Diyos maliban sa Allah. At pagkatapos ay isinabuhay mo ang ano ang paniniwala at paninindigan mo tungkol sa iyong Panginoon. Ay yaong anumang iyong mimitihin at iyong mga sarili at para sa inyo, doon ay anumang inyong kahilingan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ibibigay sa iyo ang anuman ng hiling mo. Bilang isang panulayan, gantimpala mula sa Allah na mapagpatawad at maawain. Mga kapatid sa pananampalataya, bilang panghuli, kaya ito idudugtong ko, at sino ba ang higit na mabuti na pananalita kaysa sa isang nagaanyaya tungkol sa landas ng Allah at gumagawa ng kabutihan na mga gawaing matuwid at nagsasabing katotohanan, kami ay kabilang sa mga taong Muslim na kami ay tumatalima sa kaisahan ng tunay na nag-iisang Diyos at gumagawa ng lahat ng kabutihan na ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pag ang tao ay namatay na o parating pa lang ang kamatayan sa kanya, ang mangyayari sa kanya, ya ahlal Quran, o kayo na mga hindi pa Muslim, pakinggan niyo po ito dahil maari ito'y magpukaw sa atin. At sa mga kamusliman, maari tayo ay magbalik loob at magsisi sa Allah subhanahu wa ta'ala at lalo pa natin padamihin ang ating paggawa ng kabutihan. Darating ang anghel ng kamatayan. Natatanggalan tayo ng ating kaluluwa. Arruh. Pagkatapos nito, pag tinanggal ang kaluluwa natin, mga kapatid, subhanallah, ito ang isa sa sakaratal maut. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, dumaan siya sa sakaratal maut. Ang sakaratal maut, ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inna lil mauti la sakarat. Katotohanan, ang kamatayan ay mayroong itong sakarat. Ang sakarat, yung pagkahilo. Faugmiya anhu, nawawala ka sa sarili mo. Kung wala ang habag ng Allah sa iyo, wallahi, wala kang masasabi. Wala kang hindi mismo makakapagsabi ng la ilaha illallah, maliban na lamang sa sino yung bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng habag. Kaya ang mangyayari sa mga tao na sila ikinalugdan ng Allah, sasabihin ng anghel, o ikaw na kaluluha, na anak ni ganito, na kinalugdan ng Allah, lumabas ka sa katawan ng taong yan dahil ikaw ay kinalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sinong kaluluwa na kinalugdan ng Allah na hindi sila kalulugdan o hindi siya kalulugdan ng mga anghel? Kaya ang magiging mangyayari ay lalabas ang kaluluwa na napakadali lumabas.
napakasaya niyang lumabas. Gustong-gusto niya na makamit ang gantimpala ng Allah. Gustong-gusto niya ang gantimpala ng Allah dahil hindi na siya nararapat dito sa mundo, dahil gusto niya na ang katawan niya ay mailibing na doon sa libingan, dahil ang libingan na yun ay yun na yung pangatlo na para ito ay makarating siya sa paraiso. Bakit mga kapatid? Dahil ayon sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, bubuksan ang mga pintuan sa kanya sa paraiso at sasabihin ng Allah o sasabihin ng mga anghel sa kanya, dahil sa mabuti mong gawain, sumunod sa Allah at hindi ka nagtambal sa Allah at sinunod mo ang mga kagustuhan ng Allah at pinatawad ka niya, iyan ang iyong paraiso. Makikita niya kapatid ang mga pintuan sa kanyang paraiso. Doon pa lang, subhanallah, doon ang tunay na mararanas niya na ang kanyang libingan ay magiging mabuti, magiging mabango, magiging maliwanag at tunay na napakasaya na maski siya lang ang mag-isa. Sino ba at naghahangad pa ng buhay sa mundo kung makita niya ang kanyang paraiso sa kanyang libingan? At noon mga kapatid, ang kanyang kaluluwa ay itataas sa langit. At sasabihin ng mga anghel sa langit, liman hadar ruh, kanino itong kaluluha? Kinalugdan ng Allah, mahal ng Allah at napakabango. Isusulat ang kanyang mga pangalan doon sa pangalan ng mga taong sila ay pinangakuan ng paraiso, al-iliyin, na sila ay nagsisigawan ng mga kabutihan at minahal nila ang Allah at ang mga mahal ng Allah, at sila rin ang sumunod sa anumang mga pinag-uutos ng Allah, maski sila'y nagkakasala at nagkakamali, nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. At magkagayon, ang mga anghel na ito ay ibabalik muli ang kaluluhang ito doon sa libingan. Pag dumating doon sa libingan muli ang kaluluwa ito mga kapatid, mabubuhay siya. Babalik ang kaluluwa doon sa libingan. Ano? Dahil siya ay mabubuhay. Siya ba ay lalabas sa mundo na katulad natin na may nakakapagsalita, nakakagalaw at anuman ang pwede niyang gawin? La abadan. Siya ay nandoon sa libingan. Ngunit hayatul barzakhiya, buhay na kung saan may pangatlong buhay na tanging Allah ang nakakaalam. Ngunit ito'y nabatid natin sa mga kwento at mga kasabihan ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa magaganap doon sa ating. Pagkatapos noon mga kapatid, ay darating ang anghel at mungkar at nakir, at siya ay tatanungin siya, man rabbuka, wa ma dinuka, wa man ar-rajul alladhi ja'aka fi. Allahu Akbar. Tatanungin siya, sino ang iyong Panginoon? Sino ang iyong propeta na dumating sa iyo? At ano ang iyong relihiyon? Ang tanging sasagot lamang doon mga kapatid ay ang kanyang paniniwala at ang kanyang gawaing mga mabuti. Dahil yuthabbitullah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay yuthabbit bihadal kalam. Siya mismo ang magsasalita dahil sa kanyang mga mabuting gawain. Doon pa lang sa kanyang kamatayan, magsasalita at magsasabi ang kanyang dasal, ang kanyang pagpapaterapa, ang kanyang zaka, ang kanyang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ang kanyang mabuting gawain, lahat ito'y magsasalita. Kaya hindi na siya huhusgaan at lilitisin ng anghel, at makikita niya ang anghel na napakabango, napakagandang nilikha ng Allah na magbibigay liwanag sa kanyang puso't isipan at sa kanyang mga mata hanggang hindi niya mamamalayan na ito ay magaganap na ang araw ng paghukom. Sasabihin natin ilang millions na ang mga tao sa libingan. La! Dimensions of that time. Iba ang oras nila doon mga kapatid. Iba rin ang oras natin dito na sinasabi natin na 60-73, nakuha po natin kahapon anong ibig sabihin ng dunya. Isa sa ibig sabihin niya, al-qarb. Ano yung qarb? Napakabilis. Bakit hindi? Hindi nyo ba natutunghayan, mga mahal naming kapatid sa pananampalataya? Parang kahapon lang tayo nagsimula dito sa Ramadan series natin ngayon. Ngayon pang 17, 18 na natin ngayon. Bukas makalamaw matatapos ng Ramadan. Parang kahapon lang ang buhay natin dito sa mundo. Panandalian ng lahat. At parang ito'y napakabilis. Doon din sa libingan, tanging Allah nakakaalam doon. Huwag mo sabihin na magtatagal doon ng tao dahil kung siya ay masaya hanggat sasabihin. Kaya bagat ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pag namatay na ang tao, sasabihin niya, ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung saan sinabi niya, asri'u bil janasa, fa in taku
ay mas napakaganda sa kanya na siya ay may libing agad doon sa kanyang libingan dahil tatamasain niya doon ang mga gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kung siya naman ay masama, na siya ay hindi mahal ng Allah at nagparaya dito sa mundo, sasabihin sa kanya ng tao na bakit pa siya hindi na dapat na siya ay nakaburol o nandyan pa dahil masama yan sa kanya, masama yan sa inyo, kaya dapat karapatan niya na ilibing na. Kung siya ay mabuti, kung siya ay masama, ganun din, mas masama na siya ay nakaburol pa at hindi pa nailibing sa lupa para tamasain niya ang anumang parusa ng kanyang Panginoon dahil sa kanyang pagiging pabaya dito sa mundong ito. Ngayon mga kapatid, paano naman ang taong siya ay namatay na hindi kinalugdan ng Allah? Sasabihin ng mga anghel sa kanya, o ikaw na kaluluwa, na ikaw ay kinapuutan at kinasuklaman ng Allah, lumabas ka dyan sa kaluluwa at sa katawan ng taong yan. Paglabas niya mga kapatid, wallahi, pag nakalabas siya doon mga kapatid, napakahirap ang lumabas ang kanyang kaluluwa. Bakit mahirapan siya mga kapatid? Dahil sobrang puot ng Allah. Sino ba naman ang binigyan ng Allah ng puot at galit na siya ay mabuti ang kanyang mapaparamdam? Gustong-gusto niya na makita makasama ang kanyang mga kamag-anak. Natatakot na siya, mag-iiba ang kanyang mukha. Magiging siya ay kasusuklaman ng Allah at mga anghel, kaya paglabas ng kanyang kaluluwa itataas sa langit, hindi pa nakarating sa langit, ibababa na ng mga anghel dahil napakabaho ng kanyang kaluluha at sasabihin ng mga anghel, sino ba kanino itong kaluluwa na siya isinumpa at kinasuklaman ng Allah na napakabaho ng amoy niya? Kaya ipapasulat ito sa mga tao na sila ay pinangakuan ng impyerno sa nagliliyab na apoy dahil sa kanilang pagbabaliwala sa mga pag-uutos ng kanilang Panginoon. At pagkatapos doon mga kapatid, doon pa lang sa kanyang lilibingan, bubuksan sa kanya ang kanyang impyerno. Doon pa lang sa kanyang libingan, darating ang matinding parusa sa kanya. Parusa na kung saan siya, ayon sa mga hadith ng propeta dahil sa kaiklian ng oras natin, mismo ang lupang ito ay siya ay iipitin siya mga kapatid. Wallahi, napakahirap na mag-isa na ikaw lang nandoon sa libingan mo. Napakadilim ng buhay mo doon sa libingan. Anumang klaseng uod o mga ahas, lahat yun ay makakasama mo doon. Pero kung ikaw ay kinalugdan ng Allah, hindi mo yun mararamdaman dahil ang ipapakita sa iyo ng Allah, ipaparamdam sa iyo ng Allah sa iyong limbingan na ito na ang iyong paraiso. Sa mga taong nagpariwara at sila ay nagbaliwala sa kanyang Panginoon, doon pa lang sa kanilang libingan, impyerno. Kikita nilang impyerno sa kanilang libingan at sa na muna mangyari ang paglilitis dahil mas matindi ang mas matindi ang parusa na aming magaganap doon sa libingan o doon sa doon sa impyerno na yon. Mga kapatid sa Islam at aming mga kababayan, wallahi marami ang mga sinabi dito ng mga pantas patungkol sa mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, patungkol dito sa ano ang mangyayari doon sa ating libingan. Pero sapat na po na sinabi ng hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, alalahanin natin ang kamatayan at bisitahin ang mga libingan. Araw na kung saan lilisanin natin ang mundong ito na wala kang makakasama maliban sa mabuti mong gawain at paniniwala mo sa iyong Panginoon na tunay na lumikha sa iyo. Sana po sa mga sandaling ito ay napulutan natin ng aral dahil po sa kaiklian ng oras natin. At oras na po na tayo ay magpaalam. Napakabilis po ang ating oras dito sa mundo. Wallahi gusto ko pa samantalahin na tayo ay manatili sa pagbabahagi para nang sa gayon tayo ay nakakaramdam ng tamis ng pananampalataya at kalugdan tayo ng Allah, lalong-lalo na sa buwan na Ramadan na ito. Pero subhanallah mga kapatid, ang sabi ng mga pantas, anong sinabi nila? Lalong-lalo na yung mga kasabihan ng mga maranaw, subhanallah. Pamakutampan suamal ka, palapan ka marinaw. Kaba amay kasilagin na daap parwa rimbar, nagudaap parwa iman. Wallahi, ang pagsisisi lagi po sa huli. Kaya samantalahin natin mga kapatid, nagkasalaman tayo, anong klaseng kasalanan? Wallahi, papatawarin ka ng Allah. Isa sa mga pangalan at katangian ng ating tagapaglikha ay mapagpatawad. Oras na tayo ngayon ay manumbalik sa Kanya.
Wallahi lahat tayo natatakot ng kamatayan dahil hindi natin alam kung tayo doon ay patatawarin ng Allah. Yung mga buhay natin dito sa mundo, mawawala yan lahat. Pero pag ikaw namatay na kinalugdan ng Allah, gustong-gusto mo na nandun ka sa libingan mo dahil mayroon gantimpala na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Mga kapatid sa pananampalataya, hanggang sa muli, tunghayan po natin ang ano ang maging paksa natin bukas. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.